Hey, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, another comment na naman po ang sasagutin natin. At ito naman po ngayon ay galing kay Ma'am Monique Tunakaw. So, bali dalawa ang kanyang tanong. So, yung unang tanong niya ay kung hindi daw ba magiging bad record kapag 1 year lang yung tinapos natin dito at hindi na po tayo nag-extend for another 2 years. O unang-una mga kwento, kapag kayo ay nandito sa Japan, so ang una nyo magiging kontrata sa mga company o kaisa ninyo dito sa Japan ay yung 1 year contract lang muna, ha? 1 year contract, so kailangan nyo tapusin yung 1 year contract, and then kapag malapit na yung matapos yung 1 year contract nyo rito sa Japan, mga 8 months o 10 months na lang ang natitira, so mag-take na po kayo ng sa gusto nyo, mag-take po kayo talaga kayo ng exam ng Japanese language dito sa Japan at ng skill test. So pag after nyo matapos yung exam at yung skill test, tatanungin po kayo ng kaisa ninyo o yung company niyo o staff ng company niyo kung kayo po ay mag-extend pa ng another 2 years sa inyong company. Ngayon kung ayaw niyo na, so pwede na po kayo umuwi kasi 1 taon lang naman po yung pinirmahan yung unang kontrata dito sa Japan. Ngayon kung gusto niyo po mag-extend, mag-stay pa sa Japan, so welcome po kayong magpirma ulit ng kontrata as long na hindi pa huli ang lahat at as long na hindi pa totally binibigyan kayo ng kapalit o kumuha ng kapalit sa Pilipinas. So kaya nga gaya sinabi ko, mga 10 months pa lang kayo sa unang taon ninyo, 8 months pa lang ay tatanungin na kayo ng mga company ninyo o ng staff ng company ninyo kung mag-extend pa kayo for another 2 years. So ang tanong kung hindi ba magiging bad record, so sa tingin ko hindi na po magiging bad record yon kasi yung kagaya ng sinabi ko, so unang taon natapos mo na po yung unang taon, so ibig sabihin finish contract ka sa unang 1 taon mo dito sa Japan. Kung ayaw mo talagang pumirma for another 2 years at gusto mo na umuwi, so welcome at allowed po talaga kayo na gawin po yun. Pero kung ako po sa inyo, sayang naman. Well, kung nasa inyo naman po yan, kung hindi nyo na po kaya yung trabaho ninyo, kung nalilitan po kayo sa sweldo ninyo, kung marami kang toxic na kasama sa trabaho, at kung halimbawa kagaya ng isang kasamahan namin, kasi 2 linggong pang umaga at 2 linggong pang gabi, so hindi niya po nakaya yung ganong sitwasyon ng kanyang schedule. Nag-decide po siyang umuwi na ng Pilipinas at 1 year lang po ang kanyang tinapos sa aming company. Ngayon, bad record, hindi ko masabing bad record yun kasi nga natapos po yung kontrata ninyo. Ang magiging feedback po dyan kapag halimbawa ay nag-apply po kayo ng other country, ng ibang bansa uli. Siyempre may mga employer, magtataka yung mga yan kung bakit 1 year lang yung tinapos mong kontrata sa Japan. So kasi ang karamihan naman talaga dito sa Japan ay nakakatapos ng 3 taon, 3 taon o 5 taon. Yan po ang kadalasan nilang nalalaman pagdating sa mga kontrata dito sa Japan. Ngayon magtataka yung mga employer, bakit 1 year lang? So siyempre sa gusto mo, mapipilitan kang sabihin yung totoo na kung ano man yung dahilan mo. So parang disadvantage yun pagdating sa mga employer, kasi ang mga employer lalo pagdating dito sa Japan, kapag lalo na ang employer mo ay naghahanap ng mas mahabang kontrata, kagaya ng 3 years finish contract, 5 years finish contract, and then ikaw ay 1 year lang, parang hindi ko may masabi na may laban tayo sa mga katunggalin nating may interview kung sakali na tayo ay mag-apply uli ngayon dahil sa 1 year ka nga lang. So parang tataka yung mga employer mo, bakit 1 taon ka lang dito, bakit ano nangyari, ganun. Talagang magtatanong sila kung bakit ano nangyari, bakit 1 taon lang yung tinapos mong kontrata dito sa Japan. Kaya paghandaan mo o pag-isipan mo mabuti bago ka totally resign sa trabaho mo, hindi na pumirma for another 2 years kung talagang hindi mo na kaya yung trabaho. So wala naman po tayo magagawa doon. Talagang ako man kung hindi ko na kaya at maraming problema, maraming hindi ako sang-ayon, talagang uuwi ang Pilipinas. Kaya nga lang, isipin po munang mabuti kung ano ang magiging magiging feedback sa gagawin mo, bakit 1 year lang kasi kung balak mo pang mag-apply o gawing experience yung Japan na 1 year lang kontrata mo na natapos dito sa Japan, so pag-isipan mo po munang mabuti kung ano yung mga dapat mong sagot kung sakasakaling tatanungin ka bakit 1 taon lang ang tinapos mong kontrata ito sa Japan. Pero kung ikaw naman po ay magpo-for good din sa Pilipinas at ayaw mo nang umalis ang bansa, so mas maganda, parang wala akong magiging problema, ha. Pero kung sa may bad record, wala akong magiging bad record. Yung nga lang, kailangan mo i-depend kung bakit 1 year lang yung tinapos mong kontrata dito sa Japan at 1 year ka lang
na nagtrabaho dito sa Japan. Pangalawang tanong niya kung mandatory daw ba yung pagtitake ng exam o skill test sa another 2 years o extension dito sa Japan, kung mandatory yung mag-take ka ng exam at ng skill test. So unang-una mga kwento, kahit saan kayo siya, kahit kung kayo ay, basta kayo po, kung kayo po ay trainee visa dito sa Japan, pagdating nyo dito, ang pathway nyo ay trainee visa, kahit ano pong kaisa ninyo, kahit ano pong trabaho ninyo, kung kayo po ay isang trainee visa, dadaan po tayo at talagang mandatory po ng government Japan ang yung pagtitake ng exam at ng skill test. Kahit ikaw pa isang welder, isang farmer, isang mechanic, isang painter, isang kung ano pa yan, basta ikaw isang trainee visa, lahat po ng kaisa rito sa Japan, talagang ang mandatory nila ay mag-take ng skill test at ng paper exam. So talagang dadaan ka dyan sa dalawa na yan bago ka totally pumirma ng another 2 years or 3 years o hanggang 5 years kung bago totally pumirma ng ganyan. So kailangan mong ipasa yung skill test at ng exam dito sa Japan ba? Pero bago kayo kabahan, wag po kayong mag-alala dahil bibigyan lang po kayo ng reviewer ng mga company ninyo ng kaisa nyo dito sa Japan. Bago kayo mag-take ng skill test ay paulit-ulit din po kayong mag-train o mag-i-train ninyo. Halimbawa kung kayo ay isang spray painter, kagaya ng isang kasama namin, 3 araw silang pinag-training ulit ng pagiging isang pintor. Kung halimbawa hindi kayo napunta sa isang painting department, napunta kayo sa isang packaging department, kahit na pintor ho kayo dito sa Japan. So bago kayo mag-take ng skill test ay magte-train po muna kayo dito. Bibigyan kayo ng mga araw para mag-try o mag-practice ulit para maging isang pintor ulit, kasi nga skill test yan. So sa exam naman, pagdating sa paper exam, magbibigay sila ng reviewer. Yung reviewer na yun ay napapaloob doon yung mga ginagawa mo, yung mga gamit nyo sa company, yung araw-araw mong ginagawa, yung araw-araw mong hinaharap, yung araw-araw mong ginagamit. Yun po yung mga napapaloob sa exam about sa kung ano yung category mo pinasok mo dito. Yun po yun. Hindi po yung pong exam ay hindi po na para bang hindi siya napapaloob sa ibang angkop. Ang angkop lang na yun kung ano yung naging trabaho mo at category mo pagdating dito sa Japan. Ayun po yung pwede kong sagot kay Ma'am Monique Tunakaw, dahil nagpabalak po ata siya na mag 1 year lang dito. And then ngayon napapaisip din siya na kung halimbawa magte-take siya ng another 2 or 3 years extension. So tatanong niya kung mayroon pa bang talagang mandatory pa ang exam at ng skill test. So talaga yun po ang sagot ko, mandatory po talaga. Sa gusto nyo, dadaan po kayo sa paper exam at skill test. So yun po yung pwede ko masagot kay Ma'am Monique Tunakaw. So sana paano ay nakatulong tayo at maliwanagan si Ma'am Monique kung paano po yung gagawin niya. Unang-una yung unang taon na sinasabi mo na kung magiging bad record, nasa iyo naman po yan. Ang masabi ko dyan, hindi naman po bad record dyan, finish contract ka lang po dyan, kaya nga lang 1 taon lang po. Ngayon nasa sayo naman po yan kung paano mo i-depend yan kung bakit 1 taon ka lang dito sa Japan. Pangalawa, yung mandatory ba talaga na mag-take ng paper exam at skill test. So yung nga po, mandatory po talaga at sana naliwanagan po kayo. So paano? Hanggang sa muli, salamat.